Good morning po, ako uli si Sofia. Sa aking second vlog ko na gusto kong ibahagi sa inyo dito sa YouTube. Um, Isa po akong Pilipino o Pilipina na nakatira dito sa Reno, Nevada or Sparks, Nevada. Kasama ko ang pamilya ko. Pasensya na kayo sa boses ko dahil ako ay may sipon pa rin at ubo. Nandito kami sa Sparks, Nevada nakatira na katabi ng Reno. So, most of the time sasabihin kong Reno, Nevada ang tinitirahan ko. But dito po yan sa Reno, Nevada, mga 7 hours away galing sa Las Vegas. So maliit lang pong town nito, no? At kung bakit kami dito nakatira, dahil nung dumating ako dito sa Amerika, noong taong 1991, nandito na ang mga kamag-anak ko at dito na ako nakapag-decide na manirahan. Hanggang sa magdatingan na rin ang mga kapatid ko, ang nag-iisa kong magulang, ang papa ko, dahil ang aking ina ay namatay noong maliit pa kami. 11 years old lang po ako noon. So, ang kagandahan po ng pagtira dito sa Sparks or Reno, Nevada, maliit lang siyang town. Hindi katulad sa California. May mga maliliit lang town sa California. Pero dito, kumpara sa California or Las Vegas na malaking town hindi ganun ka grabe ang traffic. Lalo na nung kakarating ko lang noong taong 1991, siguro until mga 10 years ago, no? Na hindi pa ganun kadami ang tao na nakatira dito. Halos walang traffic. Napaka daling pumunta, kahit saan ka pumunta, wala kaming rush hour. Non-existent ang rush hour noon. Kumbaga, ikumpara natin sa Pilipinas. Yung drive nyo na aabutin ng 30 minutes, dito kaya mong i-drive ng 10 minutes. Kahit anong oras. Hindi kami namimili ng oras kung kailan namin gustong lumabas. Dahil alam namin na wala kaming traffic na dadaanan. Wala kaming traffic na magpapasagabal sa kahit na anong appointment or lakad, ganun. So, ngayon, kailangan, kung may pupuntahan ka, kahit na gaano pa kalapit o kalayo yan, maglaan ka na ng extra time dahil either may traffic or merong banggaan. Basta't ganun, meron na ngayong mga ganun dito na dating wala, no? Pero okay pa rin. Ang isa pang kagandahan ng pagtira dito sa Nevada in general, kahit nasa Las Vegas, wala kaming state tax. Hindi katulad sa ibang mga state, katulad nga po ng California, na may binabayaran ka ng federal tax kung nagtatrabaho ka. May binabayaran ka ng federal tax, nagbabayad ka pa ng state tax. Dito, ang nag-shoulder ng state tax namin ay ang mga casino. Basta sila na yung kumbaga nagbabayad nun. Kaya, iyon ang isang maganda kung pipiliin yung tumira nga dito sa Sparks, Nevada o Reno, Nevada. At ang mga bahay, kung gusto ninyong bumili ng bahay, hindi pa rin ganun kamahal. Mahal na rin siya ngayon. Pero hindi katulad nga po sa California na sobrang mahal ng bahay. Kaya nga ang dami siguro nagsilipat dito na galing doon, galing sa California, dahil ang laki ng diferensya ng bahay. Tsaka isa pa, ang daming mga trabaho dito. Daming mga trabaho na pwede ninyong applyan. Talagang lalo na po sa panahon ngayon, yung mga employers ang nakikiusap or nagmamakaawa na magtrabaho kayo para sa kanila dahil kailangan nila ng mga workers. Pero syempre, kung hindi naman sila basta kukuha ng kahit na sino na, syempre kailangan documented kayo, meron kayong tamang mga papeles, hindi ba? So,
Nandito daw po yung Tesla, yung super, ang tawag sa kanila, mega plant yata nila yon ng Tesla. Tapos nandiyan din yung Panasonic. Ang daming trabaho na dahil pinili rin nila ang Nevada dahil nga sa taxes. Mas nakakatipid sila. Ang kagandahan din nun, nagbigay sila ng mga trabaho dito sa mga tao dito. At yun din ang naging cause kung bakit marami rin nagsilipat dito. Tapos, isa pa, dahil nga po small town ito, no, mas tahimik. At sa tingin ko, sa sarili kong opinion, ang crime rate dito sa Sparks at Reno ay mas mababa kumpara sa ibang mas malalaking cities like Las Vegas or yun nga po, California. Parang mas mababa ang crime rate. Personally, kami sa pamilya namin, awa po ng Diyos, wala naman po kami naging problema kahit na kailan. Tapos, itong tinitirahan namin, may maayos na neighborhood, maganda ang mga eskwelahan. Isa pa yung mga school pala dito, no? Kung may bata kayong, o may anak kayong nag-aaral, ng elementary hanggang high school, libre ang pagpapaaral. Tapos, kung ang anak or kung kayo ay nakatira ng 2 miles or more sa school kung saan kayo naka-zone, merong libreng school bus. So kasama 'yon sa kumbaga ay ng government para sa mga pamilya. Tapos libre, yun nga po number one na kagandahan. Mapapaaral ninyo ang mga anak ninyo ng libre, elementary hanggang high school. Bali, halos wala kayong gagastusin. Yun lang, konting school supplies, konting contribution sa eskwelahan, pero hindi po ganun kalaki. Kaya malaking tulong kahit na hindi po din doesn't matter kung mahirap kayo o mayaman kayo o malaki kinikita ninyo. Meron pong libreng public education. I think that's all over the US naman. Tapos, yung nga pong pinag-aralan ng anak ko na middle school, elementary and middle school magkatabi, kakagawa lang. Dahil nga po dumami, nagkaroon ng influx ng mga tao dito sa Nevada. Nagkaroon din ng pera ang gobyerno, tapos nakapagpatayo sila ng mas dagdag na mga eskwelahan, kaya kagandahan din po yun. Yun nga lang, mag-aaral ng college, yun ang medyo mahal. Kung meron ditong eskwelahan o university na University of Nevada, Reno, nag-iisang university dito sa Reno, na kapag nakatira ka sa Nevada, mas mababa ang babayaran mong tuition fee compare sa kung yung mga estudyante na galing sa ibang state o galing sa ibang bansa na mag-aaral dito, mas mahal ang babayaran nilang tuition fee hanggang sa maging resident sila ng Nevada. Yun lang ang doon. Pero magandang eskwelahan din dahil nagtapos doon yung anak kong babae. Napakagandang school. I think comparable yan sa ibang mga better schools dito sa US. Meron ding isa pang eskwelahan na hindi university, Rocky Meadows Community College, which is okay naman, maganda naman, makapagtapos ka doon o mapatapos mo anak mo doon, magkaroon ng maayos na, ganun din. College graduate pa rin sila, hindi ba? Mas mura-mura ang tuition fee. At meron silang mga programs dahil nga napakamahal ng tuition fee dito sa US compared sa Pilipinas. Ikinumpara ko yung tuition fee 2 years ago ng UNR, University of Nevada, Reno, sa De La Salle. Mas mura pa ang De La Salle na tuition fee. Pero, yun nga, syempre, kung dito ko nakatira, di ba?
okay yun. Kung nasa Amerika, ay nasa Pilipinas ka, pag-aaralin mo anak mo dito, nako, ang mahal. Yun lang po. Tapos, ano pa? Standard of living dito sa Reno. Noon, nung hindi pa congested ang Reno o ang Sparks, wala pang masyadong nakatira dito, mababa pa although mababa ang pasahod, mababa din lahat. Ang mura ng lahat, ang mura ng rent, ang mura ng mga bahay, mura lahat. Ang standard of living mababa. Noon, hindi na ngayon. Parang compare sa Las Vegas, mas mataas pa yata ang standard of living dito. Pati na rin ang presyo ng mga bahay. So, yun ang naikukumpara ko na dahil may mga pinsan ako na nakatira sa Las Vegas. Parang yun din ang nakikita nila. Excuse me po. Tapos, yun nga sabi nila, slightly higher than the national average, no? Pero crime rate is good. Mababa. Sabi nila, around the national average, pero tingin ko mababa. Climate. Meron po kaming 4 seasons na tinatawag. Ngayon po, July, summertime. So, summertime is like June, July, August. Summer yan. Tapos September, October, paano ba yun? Basta ganun. Basta around June, July, August, September, parang summertime pa yan. Tapos October, November, December. Tama. So, summer. Pagkatapos September, October, November, fall. December, January, February. Winter. Pagkatapos March, April, May, yun naman ang spring. Yun, nakalimutan ko yung fall. So, may 4 pong seasons. Sa ngayon, mainit. Pero, dito sa Reno, pabago-bago ang climate. So, mainit ngayon, minsan bigla na lang lalamig. Ganun dito. Tapos, although mainit sa umaga, pagdating ng gabi, gumaganda naman yung temperature. Hindi naman all the time na mainit. Now, comparing din again sa Las Vegas, na sobrang init pag summer. Like kalahating taon yata doon, sobrang init. Tapos, pag lumamig doon, lalamig, pero hindi ganun kalamig. Kaya ang maganda doon kapag may swimming pool kayo. Kasi magagamit nyo talaga. Dito hindi. So, may 4 seasons. Malapit kami sa Lake Tahoe, like an hour away. Galing dito sa Sparks, mga 1 hour na drive papuntang Lake Tahoe. Kung mahilig kayo sa adventure, katulad ng skiing, mga ganyan, mga sa snow, kasi grabe mag-snow doon grabe mag-snow talaga doon sa Lake Tahoe. Nag-i-snow din dito, pero hindi na katulad din dati. May mga climate change siguro, no? So, hindi na ganun lakas mag-snow. May mga time lang na talagang sobrang bagsak ang snow, no? Pero kung maraming snow dito, mas lalo sa Lake Tahoe. Tapos, kapag summer naman, lahat ng adventures halos nasa Lake Tahoe. Kaya ang daming mayayaman na nakatira doon. Maganda rin doon mag-hiking, mag-camping. Yan ang mga gusto ng mga tao dito eh. Camping, hiking, ano pa ba? Skiing, mga ganong adventures. Na kung kaya naman ng katawan nyo, maganda. Napakaganda pa ng scene. Ang ganda-gandang tignan. Lalo na kung nasa taas kayo ng bundok, makikita nyo yung Lake Tahoe. Napakaganda. Madaming mga outdoor activities doon. Dahil nga, basta napakaganda sa Lake Tahoe. Tapos, ano pa ba? Employment. Maraming employment. Dami nga pong bagong dating na mga companies na nandito ngayon, no? Na maraming trabaho. Kaya, para sa akin, hindi na po excuse ngayon na wala kang mahanap na trabaho kung nandito ka, no?
nandito ka sa Reno, nandito ka sa Sparks. Dahil ang daming trabaho. Kahit nga po ang McDonald's, ang taas na rin ang rate nilang magbigay ng sweldo sa ngayon. Nakakagulat. Kaya lang, dahil nga napakamahal na rin ang mga bilihin, parang hindi na po sapat ang sweldo ng isa. Na let's say pamilya kayo, no? Pamilya. Mag-asawa, meron kayo kahit isang anak lang. Kailangan pareho kayong nagtatrabaho. Unless na lang ang asawa mo ay napakalaki ng sinisweldo at wala kayong ibang binabayaran. Kasi magkano na ang rent kung nagre-rent ka ng apartment? Kung dati makukuha mo ang 2 bedrooms na apartment ng less than $1,000 a month, ngayon nagbabayad sila ng mga 1,800 para sa 2 bedrooms. Parang ang laki-laki, di ba? Tapos, kung bahay naman, ang mahal-mahal na rin ng mga bahay. Kaya, yun nga po, kung depende nga yun sa sitwasyon nyo sa buhay, kung wala kayong masyadong binabayaran, kung halimbawa din, may bahay nga kayo at bayad na, aba, maganda yun. O, pwede na talagang isa na lang nagtatrabaho. Pero, kung meron kayong anak na pinag-aaral at gusto nyo pang pag-aralin ng college, pagkatapos kayo, syempre yung mga gastos ninyo, syempre kailangan ninyo, dalawa kayo nagtatrabaho, kailangan yung dalawang sasakyan. Babayaran nyo yun, babayaran nyo ang insurance, ang daming bills, ang daming nga lang pong mga binabayaran dito, no, sa Sparks. Or dito sa Amerika, in general, dito sa Amerika. Kaya, kung nasa Pilipinas kayo at nagbabala kayong lumipat dito sa US, yun po, sana iisipin. Pero syempre tayo mga Pilipino, masyado tayong mga masisipag no? Hindi naman tayo, excuse me, hindi naman tayo basta pupunta sa isang lugar at tutunganga na lang. Maghahanap tayo ng trabaho. Meron pa nga pong mga ibang dumadating dito, matatanda na sila. Like siguro pinitisyon ng mga anak. Parang dahil gusto lang nila na palaging kumikilos. Tatrabaho sila ng kahit na ano na lang kasi wala naman discrimination dito sa age. Kahit na anong age mo, kahit 80 years old ka pa, mayroon ka mahahanap na trabaho. Siyempre, appropriate din naman sa kaya ng katawan mo. Sa kaya ng utak mo. Yun nga po ang kagandahan ng pagtira dito sa Amerika. Particularly dito sa Sparks or Reno, Nevada. Ano pa? Sweldo. Depende kung saan kayo nagtatrabaho. Depende kung anong trabaho ninyo. Kung nurse kayo, I think mas malaki syempre ang sweldo kung nandoon kayo sa California. Mas malaki sila magpasahod doon ng mga nurse. Pero, hindi na rin masama kung dito. Malaki naman din. Mayroon akong isang sister-in-law na nasa Las Vegas naman sila. Parang okay naman na siya dun. Masaya naman siya. Hindi naman siya nagre-reklamo sa sinisweldo niya. At isa pa dito, ano pa ba? Ayos naman namang ospital. Meron kaming 2 malalaking ospital na pupuntahan. And unless na lang mga special cases kayo ng, alam niyo na yung mga cancer or ano na kailangan doon kayo sa mga specialty hospitals Meron naman dito. At maganda rin naman ang sistema ng healthcare. Yun nga lang, pamahal na siya ng pamahal ang insurance namin. Pero dahil nga po dito sa Amerika, kahit may pera ka, wala kang pera, wala kang insurance, may insurance ka, pag dinala ka sa ospital, aasikasuhin ka nila. At saka na ninyo pag-uusapan ng bayad. Kahit nga po yung mga tao na walang pambayad,
iti-treat pa rin nila. Ganun po dito. Tapos, hindi nyo kailangan magbigay ng down payment o basta ganun. Once na may sakit ka or nadala ka sa emergency, asikasuhin ka nila. Ano pa ba? Yun lang naman ang naiisip ko. Ako po ay hindi expert, hindi po ako professional, wala po akong copyright infringement intended. Kung may nabanggit man akong kung may nabanggit or mababanggit akong mga pangalan ng produkto or lugar or tao, yung pong copyright infringement, yung pong copyright yan belong dun sa kung sino po ang nagmamayari. Hindi rin po ako sponsored at lahat mo ng sinasabi ko dito ay opinion ko lang. At kung may mga kwento or story akong sasabihin, lahat po ay alleged. Okay? Kaya wag niyo pong tawag dito. Wala po akong copyright infringement intended. Gusto ko lang po magbahagi sa inyo ng buhay ko at ang buhay ng pamilya ko dito sa Reno, Nevada, dito sa Amerika. At gusto ko po magpasalamat pala dun sa 4 subscribers ko. Thank you very much. Kung sino man kayo, salamat po. At ako po gusto ko lang naman na magkwento, yun lang. At kung meron pang iba't kayong topics na gustong pag-usapan, sabihin nyo lang po. Meron pa akong mga ibang ikikwento tungkol sa mga travels namin, pagkumpara ng mga buhay namin dito sa Amerika, kumpara sa Pilipinas, anong mga napansin ko nung huli kaming umuwi ng Pilipinas. Palibasa, hindi naman kami nakakauwi taon-taon dahil nagtatrabaho kaming pareho ng mag-asawa at kailangang i-schedule namin ang mga bakasyon namin according sa bakasyon ng anak namin sa school para hindi siya makamiss ng eskwelahan niya. Lalo na syempre kung uuwi kami ng Pilipinas. Sa Pilipinas, yung parang 2 araw mo, no? Isang araw, biyahe lang yun. Isang araw papunta, isang araw pabalik. Tapos syempre magpapahinga ka pa dahil may jet lag. So, kulang ang 2 linggo. So, most of the time, at least 3 linggo kami doon. Tapos, gusto naming makita ang lahat ng mga taong gusto naming makita. Talagang parang kulang na kulang palagi yung oras namin. Kaya, naglo-look forward nga ako sa araw na hindi ko na kailangan pong pumasok sa trabaho araw-araw. Yun lang. At malapit-lapit na po iyon. Pasensya na po uli kayo sa aking pag-ubo-ubo. Ano pa po? Pros and cons. Living in Reno, sinabi ko na. Pag-travel namin sa Philippines. Kukwento ko next time. Ang unang bakasyon namin noong 2018. Kaming pamilya yan. Tapos noong 2023. At saan namin gustong mag-retire? Dahil malapit na yun, nalalapit na at excited ako doon. Araw-araw excited ako. Araw-araw binibilang ko. Sabi kasi sa taong katulad ko na nagtatrabaho since 17 years old po ako, talagang gustong-gusto ko na pong magpahinga. Gustong-gusto ko nang mag-retire na wala na akong ibang iintindihin. Kung hindi, maaaring ang pamilya ko, ang sarili ko, ang anak ko, pamilya ko, ang asawa ko. Makakapagplano ko ng mga bakasyon namin at hindi na kailangang magplano araw-araw, kailangan gumising ng maaga dahil kailangan magtrabaho. Pero part po ng buhay yan, kaya hindi po ako nagsisisi. Yun lang po for now. At sa susunod po,
Thank you. Thank you po sa pagpanood.